Assalamualaikum at magandang araw sa ating lahat. Ito si Jumaila Watamama, guro sa Filipino. Bilang bahagi ng pagtalakay sa subject na pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik, ay ating aalamin ang mga antas ng pagbasa. Nagbigay ng antas ng pagbasa sina Adler at Van Doren. Ito ay makikita sa kanilang aklat na How to Read a Book na nalathala sa taong 1973. Ang mga antas na ito ay ang primarya na pagsiyasat, analytical at syntopical. Uunahin nating talakayin ang primarya. Ang primarya ay sinasabing pinakamababang antas ng pagbasa sapagkat layunin mo lamang na makamit ang literacy sa pagbabasa. Kinapapalooban ito ng pagtukoy sa tiyak na datos at specific information ng iyong binabasa. Halimbawa ay ang pagtukoy lamang sa date, setting, mga tauhan at iba pang basic information ng isang teksto. Sa primaryang antas, kapag nagbabasa ka ng maikling kwento, natutukoy mo lamang ang mga tauhan, katangian, setting at mga pangyayari sa kwentong ito, subalit hindi mo mabubuo ang kabuuang interpretasyon sa teksto. Sa antas na ito, hindi rin agad na uunawaan ang metapora at iba pang simbolismong ginamit sa akda, kaya tinatawag rin itong elementary. Kapag naunawaan mo na ang kabuuang teksto at nakapagbibigay ka na ng hinuha o impresyon tungkol dito, ito na ang tinatawag na mapagsiyasat na antas. Nakapagbibigay ng mabilisan ngunit makabuluhang paunang review sa isang teksto ang mambabasa upang matukoy kung kakailanganin niya ito at kung maaari itong basahin ng mas malalim. Kaya maaaring gamitin ang uri ng pagbasa na skimming sapagkat ang layunin mo lamang ay malaman ang kabuuang mensahe ng teksto. Ang pagtigil sa antas na ito ay angkop lamang o sapat na, subalit may mga mangilan-ngilang mananaliksik na sinasabing ang antas na ito ay panimulang pagbasa para sa paghahanda sa mas malalim pang pag-unawa at pananaliksik. Ito ay ang analytical na antas ng pagbasa. Dito naman, ginagamit upang malalimang maunawaan ang kahulugan ng teksto at layunin o pananaw ng manunulat. Sa bahaging ito, tinatasa ang katumpakan, kaangkopan, at kung katotohanan o opinyon ang nilalaman ng teksto. Sa kabuuan, ang mapagsiyasat na antas o inspeksyonal, ang maghahawi o magiging daan tungo sa analytical na antas ng pagbasa. Malalim at mapanuri ang analytical na antas ng pagbasa, ngunit hindi rito nagtatapos ang layunin ng pagbabasa. Meron tayong tinatawag na syntopical. Ito ang pinakahuling antas ng pagbasa. At kadalasan, hindi lahat ng mambabasa ay nakakaabot sa antas na ito. Ang syntopical ay mula sa salitang syntopikon. Ang syntopikon ay inimbento at ginamit ni Adler sa kaniyang aklat na A Syntopikon, an Index to the Great Ideas. Ang ibig sabihin ng syntopikon ay koleksyon ng mga paksa. Kaya ang antas na ito ay tumutukoy sa uri ng pagsusuri na kinapapalooban ng paghahambing sa iba't ibang teksto at akda na kadalasang magkakaugnay-ugnay. Ano nga ba ang kaibahan ng syntopical at analytical? Mula sa analytical na pagbasa ng 5 aklat ay maaari ka nang maging expert sa isang tiyak na paksa batay sa kung ano ang sinabi ng manunulat sa mga aklat na iyong binasa.
Yun ang analytical. Kung umabot ka sa syntopical na pagbasa, nakabubuo ka ng sariling perspektiba o pananaw sa isang tiyak na larangan mula sa paghahambing ng mga akdang inunawa mo. Paano nga ba umabot sa antas na syntopical, na pinakamataas na antas ng pagbasa? Mayroong 5 hakbang tungo sa syntopical na pagbasa. Una, kinakailangan mo ang pagsisiyasat. Kailangan mong tukuyin agad ang lahat ng mahahalagang akda hinggil sa isang paksa. Sumunod ay asimilasyon. Tinutukoy mo ang uri ng wika at mahahalagang terminong ginamit. Kung may mga tanong, yun ang pangatlo, tinutukoy mo ang mga katanungang nais mong sagutin. Pagkatapos ay tutukuyin mo rin ang mga issue. Lumilitaw ang issue kung kapaki-pakinabang at makabuluhan ang nabuo mong tanong tungkol sa isang paksa at may mga magkakaibang pananaw ang mga binasa mong akda tungkol sa particular na suliranin. At panghuli, para sa hakbang na syntopical ay ang konversasyon. Dito ay nag-aambag ka ng bagong kaalaman na hindi inuulit ang sinabi ng mga naunang eksperto. Kaya nga sa syntopical ay nakabubuo ka ng iyong sariling perspektiba o pananaw. Dito lamang nagtatapos ang aralin. Maraming salamat sa pakikinig.